Paano malaman kung pyramid scheme ang isang negosyo? Isang gabi, bago ka matulog, bigla na lang nag-chat sa'yo ang crush mo. Tinanong ka niya kung pwede ba kayong magkita bukas. Tuwang-tuwa ka at agad ka namang pumayag. Kinabukasan nang magkita kayo sa meet-up place ay pinaupo ka niya. Hindi maalis ang ngiti sa mukha mo dahil mukhang naka-jackpot ka. Maya-maya pa, habang nakatingin ka sa mukha niya, ay ngumiti din siya sa'yo. Sabay tanong kung open-minded ka ba. Naglabas siya ng ballpen, papel at iPad. Yun pala ay may iaalok siyang negosyo sa iyo. Medyo nalungkot ka pero di mo ito ipinapakita. Maya-maya pa ay agad ka naman niyang nakumbinseng magnegosyo dahil sa laki ng pwede mong kitain. Sinamahan ka niya sa ATM para makapag-withdraw ng pera pang-invest dahil sinabi niya sa iyo na mahalaga ang bawat oras sa pagnenegosyo. Habang nagwi-withdraw ka ay bigla ka na lang napaisip kung isa ba itong scam o isang pyramid scheme. Sa videong ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba malalaman kung isang pyramid scheme ang isang negosyo at paano ka makakaiwas dito. Una sa lahat, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang pyramid scheme. Ang pyramid scheme ay isang uri ng scam kung saan bawat nagbabayad na miyembro ay kailangang mag-recruit ng panibagong mga miyembro. Kikita ka mula sa perang ibibigay ng mga panibagong miyembro, habang kikita naman sila kapag sila naman ang nakarecruit ng mga bago. Marami ng pyramid scheme na isinagawa sa kasaysayan, pero ang pinakamagandang halimbawa dito ay ang ginawa ng Vemma Nutrition. Nagsimula ito sa simpleng offer lamang ng kumpanya. Pwedeng sumali ang kahit sino man basta bibili ka ng products at magre-recruit ka ng bagong mga miyembro. Agad itong lumago at halos umabot sa 30,000 new members ang nare-recruit ng kumpanya buwan-buwan. Noong 2013, umabot pa nga sa 221 million ang revenue ng kumpanya. Yun nga lang, ang hindi alam ng maraming panibagong miyembro ang nalugi sa pagsali nila. Ayon sa datos, 80% ng mga miyembro ng kumpanya ay kumita ng mas maliit pa kaysa sa kanilang nilabas na pera. Kahit nagpanggap ang kumpanya bilang isang legal na business, di nagtagal ay nahuli rin ito at noong 2015, hinatulan sila ng korte bilang pyramid scheme at pinagbayad ng $238 million para sa kanilang mga ginawa. May mga nagkakapera sa pyramid scheme at ito ang rason kung bakit marami ang nagsasagawa ng scam na ito. Pero habang tumatagal at mas dumadami ang mga miyembro, mas nahihirapan na rin itong kumita at makarecruit. At yun ay dahil ang pagdami ng mga miyembro ay exponential. Halimbawa, kung magre-recruit ka ng 5 tao, dapat ay makakuha sila ng 25 na panibagong miyembro. Ang 25 na yan ay dapat makakuha ng 125 members. Pagdating sa pang-6 na recruitment level, kailangan nang makakuha ng panibagong mga miyembro ang 15,625 na recruit. At lalaki ito ng lalaki hanggang sa mauubos na ang mga taong gustong sumali. Pag nangyari iyon, wala nang perang papasok sa grupo. Ito ang rason kung bakit illegal ang pyramid scheme. Ngayong alam mo na kung ano ito, paano mo nga ba ito may iwasan? Uy, pre, kumusta ka na? May bago ako na-discover na negosyo, pre. Sobrang dali lang kumita. Kailangan mo lang maglabas ng konting pera at tutubo yan matapos ang ilang linggo o buwan kahit wala kang gagawin. Easy money to, pre. Isa sa pinakamalinaw na red flag sa pyramid scheme ay pag narinig mo na ang easy money. Marahil nakarinig ka na nito mula sa kakilala mo o para sa iba mula sa pamilya pa nga. Yung tipong magbibigay ka lang ng pera tapos kahit wala kang gagawin ay tutubo yung pera mo. Ang ganda pakinggan, di ba? Pero kung narinig mo yan, alam mo na posible itong pyramid scheme. Maraming pyramid schemes ang nagpapanggap na investment business. Sinasabihan ka ng recruiter na ang perang nilabas mo ay ini-invest sa ilan pang businesses at makakatanggap ka ng return on investment. Siyempre, naniniwala ka naman dahil bumabalik ang pera mo. Easy money nga, di ba? Kaya dapat talagang mag-ingat dahil wala namang easy money ngayon na legal. Isa pang pagdududahan mo sa mga business na nagpapanggap na investment fund ay kung pinangakuan ka ng recruiter na malaki ang returns at mabilis mo itong matatanggap. Kung ganito ang sinasabi ng mga recruiter, malaki ang posibilidad na ang perang binibigay sa iyo ay hindi mula sa investment returns, kundi mula sa mga bagong miyembro na sumasali. Kadalasan sa mga pyramid schemes ay may product o service na binibenta pero hindi mo ito nakikita o hindi binibigay sa iyo. Alam mo lang na may product o service dahil sinabi ito sa iyo ng recruiter.
Madalas ay ang mga product na sinasabi nila ay complicated o walang tamang presyo. Siyempre, maraming mga pyramid schemes ang pumipili ng products na maganda pakinggan. Katulad ng Vema, di ba? Sa sobrang ganda pakinggan, talagang makukumbinsi ka na legit ang business kahit hindi mo pa naman nakita ang mga products na ito. Siyempre, may ilang pyramid schemes din na services ang ino-offer. Nakakaduda ito kung hindi mo alam kung paano isinasagawa ang services na ito o hindi mo pa ito nakita. Kung may product man na nilalabas sa mga schemes na ito ay dahil nagpapanggap sila bilang isang legit na multi-level marketing business o MLM. Ang MLM ay isang uri ng strategy na ginagamit ng mga direct sales company upang magbenta ng products at services. Nagbebenta ang mga members ng mga produkto habang nagre-recruit din ng mga bagong members. Kung iisipin mo, parang katulad lang ito ng pyramid scheme. Pero ano nga ba ang mga pinagkaiba ng MLM at pyramid scheme? Unang-una, sa pyramid scheme, kailangan mong maglabas ng pera para makapagsimulang magbenta ng products. Sa madaling salita, pinapaniwala nila ang mga miyembro na ang pera ay para bilhin ang mga produkto. Siyempre, alam na natin na binibigay ang perang ito sa mga lumang miyembro. Isang bagay na mangyayari rin sa iyo kapag may mga bago na namang na-recruit. Pero sa MLM, marami sa mga business na ito ay hindi mo kailangang maglabas ng pera para makapagbenta ng products. Ibibigay lang ito sa iyo at ikaw na ang bahala. Kapag naging miyembro ka, pwede ka nang magbenta. Ito ay dahil dito nang gagaling ang kikitain mo. Isa ring pagkakaiba ay ang tila komplikadong sistema ng komisyon na matatanggap mo sa pyramid schemes. Sasabihan ka lang ng mga recruiters ng mga mabulaklak na salita na hindi mo naiintindihan dahil sa totoo ay ang commission mo ay nakadepende sa mga bagong miyembro. Sa kabilang banda, sa MLM, lahat ng commission o kinikita ng mga miyembro ay mula sa pagbebenta nila ng products at services. Magkaiba rin ang focus ng MLM at pyramid scheme. Malalaman mo kapag pyramid scheme dahil ang pinakamahalagang bagay sa negosyo ay ang recruitment. Sasabihan ka ng recruiter na bahala na ang services tsaka products basta't may makukuha kang bagong miyembro. Siyempre, doon kumikita ang scheme. Sa MLM naman, talagang nakapokus ito sa pagbebenta ng products o services. Gayunpaman, hindi lang sa MLM nagtatago ang mga pyramid schemes. Marami sa mga pyramid scheme ay nagpapanggap na isang legit na negosyo at madalas pa sa mga ito ay may business permit na ipinapakita sa iyo. Ngunit ito ay pang front lamang upang palabasin na isa silang lehitimong negosyo. Ang ilan sa mga ito ay kunwaring car financing, dropshipping at kung ano-ano pa. Isa pang malaking red flag na posibleng pyramid scheme ang pinasukan mo ay ang kawalan ng records ng kumpanya kung paano ito kumikita ng pera. Siyempre, bilang isang miyembro o investor ng isang legit na negosyo, may karapatan kang tingnan ang mga documents ng kumpanya na tulad ng financial statement na inaudit ng isang CPA o monthly o yearly earnings. Kung ang pinasukan mo ay walang mga dokumentong ganito o meron pero hindi ipinapakita sa iyo, mag-isip-isip ka na. Sa katunayan, kadalasan pa nga sa pyramid schemes ay hindi talaga pwedeng magtanong ang mga bagong miyembro. Sinasabihan lang sila na magtiwalang tutubo yung perang nilabas mo. Siyempre, sa dami ng tanong mo, baka mahuli mo pa na scam lang talaga lahat. Sa panahon ngayon, marami ng pyramid schemes na laganap kung saan-saan. Kaya naman, ilan lang ito sa mga bagay na dapat mong tandaan para hindi maging biktima nito. May iba ka pa bang alam na senyales na pyramid scheme ang isang negosyo? I-comment sa baba. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.